Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Nagtanong na siya dati sa punto por punto, bro. Pabalik siya magtanong. Okay. So ano yung katanungan niya, bro? Magandang gabi. Good evening, SG. Andyan ni Bro Jando. Dito. Nandito po. Sige. Ang tanong ko kasi tinatayuan kasi ng karamihan, especially sa Catholicism, na yung reliyong Katoliko, yung Roman Catholic Church yan ay totoong reliyon na itinatag ni Jesucristo. Ang tanong ko po, bakit nasa Biblia hindi naman tinatawag yung 144,000 na 12 tribes of Italy? 12 tribes of Israel naman ang nakalagay. At ano po ang paliwanag nyo dyan, bro? Dali lang yan, bro. Kaya, bro, sumagot, bro. Ayun. Madali lang yan, bro. Kaya kahit sa amin turo sa Katoliko, 12 tribes of Israel talaga yun. Hindi kailanman sumagi sa isip namin na yun ay 12 tribes of Italy. Ewan ko kung saan mo nakuha yung haka na yan. Wala kaming turong ganun. No? Yung 12 tribes of Israel, mga Israelita sila lahat. At iba sa kanila malamang, Judaism. Marami sa kanila doon, Judaism. Hindi mga Katoliko. Kung meron mang Katoliko siguro, malamang mabibilang lang. Pero wala kaming turo na yan ay 12 tribes of Italy. Okay, Brother SG Torres? Ang akin lang kasi, tinatayuan nyo na yung tunay na reliyon ay Roman Catholic Church. Pero nakalagay kasi dyan, hindi naman 12 tribes of Italy, 12 tribes of Israel naman. Saka, ang isang tanong ko pa is, para naman sa mga... Brother Torres, kami ay nagtuturo nga ng Iglesia Katolika, ang True Church, dahil yung Iglesia tinayo ng Panginoong Jesucristo, pinangalan ng Iglesia Katolika. Hindi kami True Church dahil sa 12 tribes of Israel. Kaya napaka-logical ang pag-connect mo doon na kaya kami nagtuturo dahil malamang yung 12 tribes of Italy. Hindi ganun. Kami ang True Church dahil kami yung tinatag ng Panginoon. Yun. Sige, go. Kasi naisipin. Kasi yung sinabi ng pinapadala ng ating tagapagligtas, sabi niya kasi ni Simon, kasi Simon ni Hebrew is Kipa yan. Sa ibabaw ni ng bato, katukuron ko ang akong iglesia. Tapos sinasabi niya kay Simon yan, si Simon ay isang Udiyo. Kaya dapat ang totoo nga ang
pamagat ng ang totoong relihiyon ay hindi nagmula sa sabihin nating Roman Catholic Church, ganon. Wala rin kaming turo, bro, na ang Katoliko nagsimula sa Roma. Kahit na anong gawin mo, bro, Torres, nangyari na, bro. History, nangyari na yon. Kahit na ano pang mga ideya ang bumuo sa isip mo, hindi mo na mababago ang nakaraan pa. Kaya nga yung ibang mga relihiyon ngayon nagtuturo na sila raw ay nakaanib sa tunay na iglesia. Pero ang history hindi kalaman nangyari na sila pumunta doon sa sa Corinto para umanib sa iglesia. Walang nangyaring ganun eh. Kaya marami mga katang isip talaga. No? Sabi nila, kami ay umanib sa tunay na iglesia. Saang chapter? Sa Corinto. So, ibig sabihin, ang bishop nyo ngayon, si Dionysius Mantalos. Paano namang masabi na si Dionysius Mantalos, wala naman sa connection doon. So, haka lang yun, haka. Brother, go ahead. Bro, para sa mga millions na mga, kasi ako po ay isang naniniwala na mayroon talagang sinasabing rest day. Yung 70 Shabbat. Para sa iyo, kasi galing ka ng 70 Adventist, naniniwala ka ba ng Saturday o Sabado ay totoong araw ng kapahingaan? Okay, honestly speaking, bro, yung Saturday na ino-observe ng mga ngayon, yun ay Saturn's Day. Day of the God Saturn. Yun ang Saturday. Yun namang ino-observe ng mga Israelita na na Shabbat, iba naman yun doon sa ino-observe ninyo. Bakit? Hindi kayo magkasabay eh. Ano bang oras ngayon sa Israel? Anong oras ba dito? Kailan kayo magsisimula ng Sabat? Kailan sila magsisimula ng Sabat? Anong oras sila magsisimula? Anong oras kayo magsisimula? Nagkatugma ba? Kung hindi magkatugma, hindi yun ang ginagawa ninyo. Ang ginagawa nyo lang, ini-apply ninyo sa ating kalendaryo at sa ating oras ang inyong nababasa sa Biblia. Kaya yun ang nangyayari. Ngayon, granting na yung Sabado na yun ay ang tunay na Sabat. Sa mga Israelita, yun ang kanilang tunay na Sabat. Bakit? Sa kanila ibinigay yun eh. Di naman sa atin. Kaya nga ang Katoliko, pumili ng araw para gawing Sabat natin, mga Kristiyano, dahil ang Israelita ang siyang inutusan doon sa Exodo 20. Yun bro, kung tunay yun, sa mga Israelita yun tunay, pero sa Kristiyano, hindi yun tunay sa Kristiyano. Kaya meron tayo sariling Christian Sabbath. Hindi yun para sa atin, bro. Next question. Para sa iyo, totoo bang mayroong Shabbat? Yes, bro. Actually, kami nagsasabat din kami. At ang Sabat na aming ino-observe, yung Sabat na pang-Kristiyano dahil mga Kristiyano kami. Ano yung Sabat na pang-Kristiyano, bro? Kung anong araw ibinuhos ng Holy Spirit, anong araw ibinuhos ang Holy Spirit sa Day of Pentecost, yun ang napiling Sabat ng Kristiyano. Dahil sa araw na yun, binasbasan ng Panginoon ang mga mananampalatayang Kristiyano sa araw na yon. At ang Pentecost, kailanman hindi nangyari sa Saturday. There is no such thing as Pentecost Saturday. Pag sinabing Pentecost, it should be Pentecost Sunday. Next question. Bro, anong araw yung sinabi mong may Sabat kayo? Gaya ng sabi ko, yung pagbuhos ng Holy Spirit doon sa Pentecost, nangyari yon sa araw ng Linggo. Dahil doon, napili ng Kristyanismo, so magitan ng Katoliko, ang Linggo as Christian Sabbath. Kaya kami, nagsasabat din kami. Pero doon sa araw kung saan ang mga Kristiyano
mga Kristiyano ang binasbasan. Bakit? Kristiyano kami. Kaya doon kami sa araw kung anong araw binasbasan ng Kristiyano. Binasbasan ang Kristiyano? Bro, binasbasan ng Kristiyano, bro. Yung isang panghabol na tanong, bro. Lahat na kaya na sources ng aklat, bro, may hawak kaya talaga ng mga safety ngayon. Yung ibang aklat hindi nila hawak. Pero kapag merong mga aklat na salungat sa kasaysayan sa reality ng kasaysayan, yun ay mga pastor protestante ang gumawa. Kasi nasabi mo kasi kanina na yung Saturday ay Saturn's Day. Yes bro, Saturday, Saturn's Day yan. Sunday, Ibig Sun's sabihin- Day. Kasi hindi ba kayo mga Sabadista lagi yung sinasabi na ang Sunday ay Dies Solis? Dies Solis? Do sa amin ang Sunday is Lord's Day, Dies Dominica. Talagang ginagawa ninyong Dies Solis. Tapos ang Sabado ayaw yung tawagin naming Dies Saturne. Ay unfair naman sa amin yun. Bro, nakita ko sa iyo, bro, na hindi ka malayo sa Kingdom of Heaven, bro. Kasi alam mo yung Days of Saturn. Kasi Talagang alam. alam mo rin kung ano ang Sunday. Yes bro, kaya nga ang sa aming ino-observe is Dies Dominica. Dominica Die. Ano yon? Lord's Day. Ang Lord's Day namin doon nakapwesto sa Sunday. Yung Lord's Day namin para sa amin Sabat yon na nasa Sunday nilagay. Kaya ang tawag namin dyan Domingo. Ano yung Domingo? Spanish yon sa Dies Dominica. Hindi yun Spanish ng Dies Solis. Bro, ito ang huling tanong ko, bro. Huling research ko sa iyo, bro. Yung tapos sa sunod na punto por punto, ikapin kong lilitaw, mag-usap tayo. Alam ko may aklat ka dyan nito. May sources na aklat ka nito eh. I-type mo lang doon sa ano bro, yung how did the month get their names. Tapos sa sunod nating pagkikita, iingin ko yung opinion mo doon bro. Kung anong masasabi mo po. Kasi yung sinabi mong Days of Saturn, hindi lalayo yung Dies Solis dyan. Yes bro, alam ko nga eh. Magkasunod ang Dies Saturne at ang Dies Solis. Kaya kung hindi nyo matanggap na ang Dies Saturne ang ginagawa ninyong Sabat ngayon, huwag nyo ring ipilit na ang Dies Solis ang Dies Dominica namin ngayon. Ang problema kasi, yung aming Dies Dominica, pinipilit ninyong Dies Solis. Pero hindi nyo matanggap na Dies Saturnia naman ang ino-observe ninyo. Yun lang bro. Ingin ko yung paliwanag mo doon kasi nakasasalay kasi dyan yung sinatawag nating Gregorian calendar eh. Ay, walang Kasi problema sa akin yun bro. Kahit na anong sabihin mo, kung ano ang nangyayari ngayon sa mundo, yun talaga ang realidad. Kung mag-iimbento ka ng ideya para lang kampihan yung gusto mong mangyari, tapos salungat sa nangyari sa reality ng kasaysayan, ay hindi namin tatanggapin yan. Ang tawag dyan, haka, myth, an idea which is not in accordance with reality.
katang isip. Kapag hindi based on real, halimbawa, sampulan na natin, yung mga dating daan, sasabihin nila, hindi kami ang tunay na iglesia, umanib lamang kami. Paghanapan mo sila ng ebidensya, nasa ng dokumento nyo na si Soriano, matapos ng iwan si Nicolas Perez ay pumunta ng Corinto at umanib sa tunay na iglesia, walang may pakita. Bakit? Kathang isip yon, katha. Kaya ang punto por punto, hindi nanggagaya sa ang dating daan. Ang dating daan, maraming katang itinuturo. Tapos ang dating daan, si Soriano lang ang pwedeng tanungin. Sa punto por punto, pwedeng tanungin si John Ray, si Brad Tata, Brother Wendell, Brother Romel, Brother Alja, tanungin ng mga yan. Hindi ganyan ang dating daan. Sabi nila, nangungopia daw kami sa dating daan. No, hindi kami nangungopia. Tapos sabi niya, ba't daw gumagamit ng katikisim? Kasi sa Biblia kasi, ang haligit sa liga ng katotohanan, iglesia. At ang iglesia namin natuturo ng katikisim, natural. Hindi naman sinasabi ng haligit sa liga ng katotohanan ay Biblia. Para lahat ng talata, tinan nyo sa nangyari kay Soriano. Dahil sa strictly siya sa Biblia, nangyayari out of context na siya. Kahit hindi yun ang pakahulugan ng talata, ginagawa niyang yun ang pakahulugan para lang lumitaw na hindi siya lumalabas sa Biblia. Daw ang context ng Biblia sa kanyang explanation iba, pero para lang hindi siya lumilito na kung malabas sa Biblia, ginagawa siya ng ICJSS. Hindi ganyan, ano? Ay yung nais mong mangyari, na magbasa tapos humingi ng paliwanag. Ang paliwanag bro, nangyari na. Ito na kasi sa natin ngayon. Kung hindi mo matanggap ng Gregorian calendar, kumuha ka ng ibang kalendaryong gagamitin mo. Last na tanong bro, pwede bro? Okay, go ahead. Paano mo mapatunayan? Isigaw mo man sa buong mundo ngayon bro, paano mo mapatunayan na anong mga halimbawa na ang Roman Catholic Church ay totoong reliyon na andyan yung totoong follower and believer ng ating Creator of all things, our Savior. Gaya na sinabi ko, sa lahat ng relihiyong nag-exist ngayon, bukod tanging Katoliko lang ang natitrace back to the 1st century. Pasugo ni Manalo inamin yan. Sabi ni Pierre John B. Fuentes, I have nothing against the fact that the Catholic Church which exists to this day can be traced back to the 1st century. Kami lang yon. Maging si Eli Soriano, ganito din sinasabi, hindi ko kilala kung sino ang natatag ng Iglesia Katolika Apostolika Romana kasi hindi pa ako tao noon 2,000 years ago. So yung reality na kami nagsimula sa 1st century nandun. Ang true church tinatag 1st century. Nandun kami. Pangalawa, nung nakapunta ang iglesia sa Antioquia, nagkaroon sila ng obispo doon. Yung ikatlong Bishop of Antioch na si Bishop Ignatius, siya ang nagbigay ng pangalang Katoliko. Ngayon, sa lahat ng mga nag-aangking kayo ng mga true church, meron ba kayong connection sa Church of Antioch? Wala eh. Sabihin nyo mga ngayon na ang Church of Antioch ngayon ay Greek Orthodox sila. O saan ba galing ang Greek Orthodox? Hindi ba sa amin din galing? Isang grupo lang kami. Nang dahil doon sa 1054, naging dalawa kami. Pero ang pinagmulan namin iisa lang. Hindi gaya sa protestante, nagmula sa amin, tumiwalag at naggumawa ng sarili nilang aral. Yung sa amin, pareho lang kami sa Greek Orthodox, iisa ang pinagmulan. Ngayon, yung mga nagsasabi ngayon sila ang true church, kayo, kayo ang true church, may connection ba kayo sa mga iglesia na napasok ng unang Kristiyano? Napasok nila ang iglesia sa Roma. Sila ang natatag ng iglesia sa Roma. May connection ba kayo doon? Iglesia sa Antioquia, may connection ba kayo doon? Iglesia sa Filipos, sa Cappadocia, sa Corinto, sa Efeso, sa Galacia, sa Thessalonica, kung saan sila nagtatag ng iglesia noon, may connection ba ang iglesia kinaaniban nyo? Kung wala, then nananaginip lang kayo ng gising. Parang ang bata mo pa sa nakita ko bro. Ilang taon ka na bro? 40 anyos na ako bro. Magka-41 na ako ngayong November. Parang 25 years old ka lang.
Ay, Babyface. marami nang nagsabi diyan na babyface talaga ako noon pa. Naka-apply akong trabaho, 30 anyos ako, sabi nila nasa mga 24 lang daw ako. Matagal na yan bro, yung ganyang issue bro. Matagal na yan, hindi ko na pinapansin yan. Basta ito yung mahalaga bro, kung ano man ang nangyari sa realidad, doon tayo mag-stick. Pag gumawa ka ng ideya na salungat sa nangyari sa kasaysayan, kathang isip ang tawag dyan. Kaya doon sa mga dating daan na nagsasabing umanib daw kayo hanggat wala kayong dokumento na pagkatapos umalis si Soriano at pumunta sa Corinto at umanib doon sa tunay na iglesia, kathang isip ang turo ninyo. No, sabi nila, Biblia basahin mo, hindi yung kata. Kayo ang natuturo ng kata. Dahil lahat ng membro ng ADD naniniwala na sila daw ay umanib sa tunay na iglesia. Mas naniniwala pa ako sa mga membro ngayon talagang nakaanib. Bakit? Lahat kayo dumaan sa bautismo. Mass indoctrination proseso hanggang kayo nabautismohan naging legit na member ng MCGI. Pero yung pinakauna ninyo, asan ang record niya na siya dumaan sa proseso? Wala. Umanib daw pero automatic agad daw overall servant. Makakapagtaka yun. Yeah, kami sa Katoliko, hindi kami yung mga SDA, halimbawa, SDA pa ako dati. Ang SDA ang true church. Bakit? Dahil ang SDA, ang ulo ay si Kristo. At ang ulo ay pumupunta sa sinagogo tuwing Sabado. Kaya ang iglesia, kung nasaan ang ulo, nandoon din ang iglesia. Kaya kami mga Sabadista, anong nangyari doon? Umiimbento kami ng ideya. May mga nagsasabi na ang SDA daw, nagsimula daw, sabi ni Camacho, hindi ba? Natandaan ninyo yung debate namin ni Fernando Camacho. Sabi niya, ang SDA daw ay ang nalabi sa iglesia sa ilang. Anong nalabi? Walang nalabi doon. Bakit? Hanggang ngayon, continue ang Judaism hanggang ngayon. So, yung sinasabi niya nalabi na SDA daw, haka lang yun. Bakit? Wala namang record in history na ang Seventh-day Adventist is a direct connection from Judaism at hindi nawala ang Judaism para sabihin na sila ang nalabi. Hindi pwede na sila ang nalabi. Yun, ganun yun. Mahilig ang mga ibang mga rasa haka. Kaya ang advice ko sa iyo, SJ Torres, pag ikaw ay magsaliksik ng isang doktrina, siguraduhin mo na ang iyong i-research ay hindi sumasalungat sa nangyari. Dahil pag yan sumasalungat sa talagang nangyari sa mundo, kathang isip ang tawag dyan, Brad Tata. Yes, si kapatid na SG Torres. SG, kasi security guard, SG Torres. Ang akala nila mga brother dyan daw, pati na kayo noon bilang SDA, na may connection kayo ng mga Hodeo, Judaism. Speaking of realidad, Brother Torres, hindi kayo nagsimula ng hindi kayo connected ng mga Judaism. Connected po kayo ni William Miller. Dahil si Ellen Goldwhite, membro na ni William Miller. Biging Adventist na Sunday Keeper. Umibalay lang si Ellen Goldwhite dahil palpak yung hula ni William Miller na Second Coming of Jesus mangyari 1844. So, in realidad, ang SDA, Seventh-day Adventist Church, walang connection yun sa Judaism. Nagsimula yun, membro yun si Ellen Goldwhite ni William Miller. So, ang ilahan na lang, kansaan nyo na lang, parang basta sambat keeper, ang Judaism na, hindi yun. Dahil connected mo kang William Miller. Dahil si Ellen Goldwhite is membro ni William Miller, ibig sabihin, nabautismohan si William Miller. Yan lang, Brother Jando. Yes, kaya nga nung ako'y Sabadista, isa sa mga naitanong ko tayo ang remnant. Kung sinabing, halimbawa ito, sample lang natin itong Cerelac na ito. Sample lang natin natapon ko itong Cerelac sa lamesa. Pinunasan ko. May mga natira. Yun ang remnant. No? May mga natira, halimbawa, pinunasan ko natapon sa lamesa yung Cerelac na ito. Pagkatapos sa lamesa, pinunasan ko, may mga natira, yon ang remnant. Yon ang nalabi, remnant. Ngayon, yung iglesia sa ilang, whether you like it or not, yon ang Judaism ngayon. Pag sinabi nyo kayo ang remnant, dapat kayo connected, Judaism pa rin kayo hanggang ngayon.
hindi kayo pwedeng maging Kristiyano dahil kayo pala ang remnant ng Judaism eh. So dapat Judaism pa rin kayo. Ito ngayon, nung ako'y nasa Sabadista pa, siya sa mga naitanong ko, paano tayo naging remnant? Ang remnant, pag sinabing remnant, natira, nalabi, nabilin. Yun ang yun ang sabihin ng remnant eh. Ngayon, tayo ng mga SDA, paano tayo naging remnant? Nasa aklat namin, sa Alpha and Omega. Seventh-day Adventists sees themselves as the continuators of the Millerite heritage. Paano naging remnant? Continuators lang kami sa remnant heritage. Yun ang isang ebidensya. Yung sinasabi na kami daw ang nalabi, nagising ko sa katotohanan, haka lang yun. Hindi ako tumagal sa SDA, umalis talaga ako. Dahil marami ako nakikitang maling turo eh. Merong mga haka, mga audio recording pa mga haka, di ako umalis doon. Yan sa mga dating daan dyan, mag-research kayo ngayon, totoo ba na kayo ay napaanib? O sabi lang niya na kayo napaanib? Kasi itong reality. Ito ang imahinasyon ng dating daan, ito ang reality. Ang imahinasyon nila, pag sila umanib sa MCGI, nakaanib sila sa tunay na iglesia, yan ang haka. Ano ang reality? Pag sila nakaanib sa MCGI, ang naaniban nila yung iglesyang pinarehistro ni Soriano matapos niyang iwan si Nicolas Perez. That's the reality. Yan ang realidad. Okay? Torres? Brother Janlo? Bro Janlo? Pwede sa isang tanong na lang. Yes, Brother Aljan. Bro, baka pwede nating pagbigyan yung iba. Ano, Torres? Sana lang. Pwede sa isang tanong na lang. Ano ang kahinatnan? Kasi sabi nila, darating ang panahon na iisa na lang, gawing isa ang lahat ng reliyon mo, one world religion. Anong kahinatnan sa darating na panahon ang lahat ng mga reliyon, organisasyon sa mundong ito, sa panahong darating? Ay, hindi mangyayari yan, bro. Yan isa na naman katang-isip, one world religion. Totoo yan. Sa Biblia sabi, kayo ay kapupuutan ng mga tao dahil sa akin. Kayo kapupuutan ng tao dahil sa akin. Ng mga Sabadista, feeling nila silang sumusunod sa tunay na aral ni Kristo. Hindi papayag yung nasasanib sa atin yon. Yung Muslim, ganun din. Para sa kanila, sila yung tama, hindi yung naanib sa atin. Yung Buddhism, sa kanila, sila ang tama, hindi naanib sa atin yon. Ay, yung one world religion, katang-isip lang yan, bro. Huwag kang maniwala dyan. May gabi eh. So, ngayong gabi man, sister, ano po yung may paglilingkod ng punto por punto po? Naata ko'y pangutana. Sige, go ahead po. Baya ni Tagalog ako, binisaya ra ni. Nandyan po si Brother Janlo, mag-translate. Kuan ka ng valid ra ba kung mangumpisal ta? Dihay one time no, nangumpisal ko. Unya, pag adto na ko sa simbahan, 11 na to sa buntag, wala sila schedule para kumpisal. Nya nihangyog yung kuspari nga mukumpisal lang ko, nga tanaw nila at tiguang naman ni giila lang kong gitugutan ana. Nya pagawas pare gikan sa office nung siya musugot ra ka, magkumpisal ka nga wala ko'y pistola ana. Nya atong time maningon dad si ko ningon ko ana kay kung dili ka mo sugot balik yung ka ugma sa schedule namo ana. Pero ningon lang ko mag-umpisa lang ko nimo karon. So nagkumpisal mi dihara sa office, pero usa ka room nga lusot. So dito ko kumpisal, ang akong pangutana, bali ba to nga ang pari, watan man nagpisula.
Okay. So, bago natin ibigay kay Brother Angel, ipa-translate muna natin kay Brother John Lo. Si ano na lang pasagutin mo dyan, Brother Aljan, si Brother Tata. Naintindihan na Brother Tata yan. Ay, sige. Brother Tata Rasal. Yes, ang tanong niya, bali ba yun dahil walang istola ang pare. So, bali naman yun. May authority pa rin siya kahit wala istola. Yung istola is sign for authority, pero ang pare siya ang dahil parang informal yun dahil hindi naka-schedule. Pagka ang pare may madali, may lakad pa siya o busy pa siya, pero pinagbigyan lang po kayo. Dahil humingi kayo ng pabor na magkumpisal. So, bali pa rin yun dahil ordinary siya. Oo, sige. Maura na akong pangutana. Salamat. Thank you po, Sister No. At ngayon po, sa pagkakataong ito, welcome po natin yung ating butihing pare, Father Darwin Getiano. Magandang gabi sa inyong lahat. Kumusta po kayong lahat? Ay, At salamat sa Diyos, no? Matapos tayo sa mga schedule natin dito sa parokya. Pumunta tayo sa mga chapels. Tapos ng pagmisa natin, 2 misa natin sa araw na ito. Nagligo tayo sa dagat. Nagpa-fresh tayo sa dagat. Natakas ng alon. At tapos ng ligo sa dagat, nag-basketball. Puno pa ako ng pawis ngayon. Galing sa office. At salamat sa inyong, kumusta na po kayong lahat? At salamat sa inyong walang humpay na pagsubaybay sa ating programa dito sa Punto per Punto at mga kasama natin, Brother Wendell Talibong, Brother Aljan, Brother Angel, Brother Junre, Brother Jando, Brother Tata, Sister Idna. Nakarating na ba Sister Idna sa Amerika? At sino pang kasama natin hindi ko nabanggit, Brother Jando? Brother Romel Palma po. Kakapasok. Brother Romel at si Brother Dinas. Oberio, no? Oberio. Opo. So, Brother Aljan. Yes, good evening, Padre. Good evening. Padre, may dagdag ka bang kasagutan tungkol dito sa katanungan ni Sister Emily Albano? Ano yung katanungan? Father Tata? Pasok. Makatanong pa ko ni Padre? Go ahead po, Sister. Hanggang 3 katanungan po tayo. One time ba ito, Padre, nakumpisal ko, niya ang pari wala mag-istola. Yaningon ang pari, kuan ka nang mukupisal ka na ako, kay bisan wa ko istola. Ngayon ko, Padre, ngayon lang sa kunya, Padre. Ngayon din ang pari, kay kung dili ka musugot, kung wa ko istola, balik lang ka ugma, kay dili mga ron schedule na ko para pagkupisal. Mukupisal lang ko, pare. Kay naa naman yung ko dire. At that time ba, dili ba schedule para kumpisal? Niya, dispiras magudto sa akong birthday. So kinahanglan, dili pa maabot akong birthday, mangumpisal na kudaan mo na. Ni ato lang yung simbahan, bisan kudto na. Ako pangunta na pare, kung valid ba to, nga wa man siya istola. Salamat kayo, Sister Emily. Nanay Emily, sa yung katanungan, valid ba yung pangumpisal niya, yung pari ay walang istola? So, ang proper talaga, Sister Emily, dapat may istola, di ba? Pero, yung authority na ibinigay ni Kristo, hindi sa istola, kundi sa persona, sa pari. So, siguro, in case of emergency, dahil wala siyang planong magpakumpisal, pero nandyan ka, yung effectivity sa sacrament, ex opera operato, hindi nagbatay sa pari. At then ang productivity naman sa sacrament ay sa proper disposition mo. Kung tunay kang nagsisisi sa kino-confess sa'yo at nagbigay ng absolution pare, so valid, nakatanggap ka ng
tunay na kapatawaran sa iyong kasalanan. Unang-una, symbol of authority yung yung stola. Pero ang pari talaga, ang totoo na makapagpatawad. Hindi yung stola, hindi yung pari. Lahat pang stola ay isusuot ng isang tao, pero hindi naman pari. Hindi pa rin kapagpatawad. Kahit si Brother Aljan ay 3 stula or 4 na stula pa isusuot niya, hindi pa rin makapagpatawad ng kasalanan dahil hindi siya pari. So, nakapagpatawad ng kasalanan yung persona, hindi yung stula. But it is a proper na attire na may stula talaga yung pari. Hindi ko alam yung rason ng pari, pero valid ba yung pagkumpisal mo? Kung nakatanggap ka na, kung totoo yung pagsisisi mo, valid yun. At kung nakatanggap ka ng absolution, pari naman yun. Hindi naman yun pari ng ibang sekta. So, valid yun. Nakatanggap ka ng kapatawaran sa lahat ng kasalanan. Nanay Emily? Padre, salamat Padre. First time manina ko ni apil aning kuan. Salamat na lang. First time na ko kay di man ko kamao. Darunog isidi rin tuplop ang cellphone niya nakasamba ko ni Guha. Salamat sa Ginoo Nanay. So palagi ka na magsubaybay ngayon. Oo. Nakasamba lang ko. Sige. God bless Nanay ha. Thank you Padre. Natin ang iba ng pagkakataon na magtanong. Paano ko muna kay Father Darwin? Padre! Yes! Eto. Wow! Kailan yan dumating? Ayan. Ang dami ng na picture. Di ko pa na-send sa'yo. Gusto ko dito mo unang makita. Sige. Wow, congratulations. Bukas ako mag-picture niyan. Ha? Bukas ako mag-picture niyan. Ayan. Akala ko. Ayan. Thank you mga kapuntos. Salamat sa inyong pagsuporta sa aming channel. Tuloy ka na, Brother Aljan, Brother Darwin. At bago, Brother Aljan. Yes, so, yung mga kapatid natin na magtanong, direct to the point na lang para marami tayong mabigyan ng pagkakataon. So, direct to the point ang tanong para direct to the point din ang sagot.